Panimula, ang anunsyo na gumulat sa bansa sa isang pambansang pahayag ng Department of Agriculture, DA, noong Lunes ng umaga, inanunsyo ng gobyerno ang pagpapalawig ng ban sa rice importation, isang hakbang na agad nagpasiklab ng matinding diskusyon sa buong bansa. Ayon sa pamahalaan, ang desisyong ito ay may layuning protektahan at suportahan ang mga lokal na magsasaka, lalo na sa panahon ng ani kung kailan maraming bigas ang pumapasok sa merkado. Ngunit sa kabila ng magandang layunin, hindi maikakaila ang pag-usbong ng mga pangamba. Tataas ba ang presyo ng bigas? Magkakaroon ba ng kakulangan sa supply? Ang buhay ng magsasaka sa isang maliit na baryo sa Nueva Ecija, nakilala natin si Mang Ernesto, isang may mapinupa per anyos na magsasakang 3 dekada nang nagtatanim ng palay. Para sa kanya, ang balitang ito ay isang magandang pangyayari. Matagal na naming hinihintay ito. Ani Mang Ernesto habang nakasandal sa kanyang lumang traktora. Kapag dumadagsa ang imported na bigas, wala nang bumibili sa amin. Ang hirap makabawi. Katulad ni Mang Ernesto, maraming magsasaka sa bansa ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Dahil sa murang presyo ng imported rice, napipilitan silang ibenta ang sarili nilang produkto sa mas mababang halaga. Kadalasan, mas mababa pa kaysa sa ginastos nila sa pagtatanim. Kaya para sa kanila, ang import ban ay tila isang paghinga ng maluwag, isang pagkakataon upang makabangon mula sa pagkakalugmok. Ang loob ng desisyon, ayon sa Department of Agriculture, isa sa mga pangunahing dahilan ng pagpapalawig ng ban ay ang pagbibigay prioridad sa lokal na produksyon. Naniniwala silang kung patuloy na makakapagbenta ang mga lokal na magsasaka ng kanilang ani sa tamang presyo, mas magiging matatag ang agrikultural na ekonomiya ng bansa. Hindi natin kailangang umasa palagi sa ibang bansa, pahayag ni DA Secretary Ramon Valdez. Ang kakayahan natin na magtanim at mag-ani ng sarili nating bigas ay dapat nating palakasin. Ito ang tunay na seguridad sa pagkain. Kasama rin sa plano ng pamahalaan ang pagbibigay ng mas mataas na subsidya at suporta tulad ng binhi, pataba at makinarya upang mas mapaunlad ang produksyon. Ang epekto sa merkado, ngunit habang natuwa ang mga magsasaka, kabaligtaran naman ang naging reaksyon ng mga mamimili. Sa mga pamilihan sa lungsod tulad ng Maynila at Cebu, kapansin-pansin ang unti-unting pagtaas ng presyo ng bigas. Si Aling Nora, isang tindera sa palengke, ay nagreklamo. Noong isang buwan, 40 lang ang kilo ng regular rice. Ngayon, nasa 48 na. Paano pa kami makakabenta kung ganyan? Ang mga eksperto sa ekonomiya ay nagbabala rin na maaaring magkaroon ng panandaliang kakulangan sa supply, lalo na kung ang lokal na ani ay hindi sapat upang tugunan ang pangangailangan ng populasyon. Sa bansang kung saan ang bigas ay pangunahing pagkain, ito ay isang seryosong usapin. Ang magkabilang panig ng diskurso, habang patuloy ang diskusyon, nahahati ang mga opinyon ng publiko at mga eksperto. Ang mga pabor sa ban ay nagsasabing ito ay mahalaga upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka, maiwasan ang pagkalugi ng lokal na produksyon, palakasin ang kakayahan ng bansa na maging self-sufficient sa pagkain. Samantalang ang mga tutol naman ay naniniwalang magdudulot ito ng pagtaas ng presyo ng bigas. Maaaring magkaroon ng kakulangan sa supply. Mas malaki ang epekto nito sa mga mahihirap na mamimili. Ang problema dito ay ang balanseng kailangan, paliwanag ni Professor Liza Santos, isang ekonomista mula sa UP. Tama na tulungan natin ang mga magsasaka, pero hindi rin natin dapat pabayaan ang mga consumer. Ang tunay na hamon, sa likod ng lahat ng ito, may mas malalim pang issue, ang kakulangan sa infrastruktura at modernong teknolohiya sa agrikultura. Maraming bukirin pa rin sa Pilipinas ang umaasa sa lumang paraan ng pagtatanim at walang sapat na pasilidad para sa patubig o imbakan. Dahil dito, hindi pa rin sapat ang ani upang matugunan ang pangangailangan ng bansa. Kung hindi ito mabibigyang pansin, kahit pa ipagpatuloy ang import ban, maaaring manatiling mataas ang presyo at limitado ang supply. Ang hinaharap ng bigas sa Pilipinas, sa ngayon ang gobyerno ay patuloy na nakikipag-usap sa mga magsasaka, negosyante at mamimili upang makahanap ng gitnang solusyon. May mga panukala na pansamantalang payagan ang limitadong pag-import kung kinakailangan habang pinapalakas pa ang lokal na produksyon. Samantala, patuloy namang nag-a-adjust ang mga Pilipino sa bagong sitwasyon. Ang ilan ay bumibili ng mas kaunting bigas,
Ang iba naman ay nagsisimulang magtanim sa sariling bakuran. Wakas, ang aral sa likod ng issue. Ang pagpapalawig ng rice import ban ay higit pa sa simpleng pulisya. Ito ay salamin ng mas malalim na laban para sa seguridad sa pagkain, patas na ekonomiya, at pambansang pag-unlad. Sa dulo, ang tanong ay hindi lamang kung dapat bang ipagbawal ang pag-angkat ng bigas, kundi paano natin mapapalago ang sariling agrikultura upang hindi na tayo kailanman umasa sa labas ng ating mga lupain. At habang patuloy na umiikot ang debate sa merkado, gobyerno at sambayanan, isa lang ang malinaw. Ang butil ng bigas ay hindi lamang pagkain. Ito ay simbolo ng buhay, kabuhayan at kinabukasan ng bawat Pilipino.